sa atong panagmanuban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. O sama sa akong ingon ganiha, natay makauban na pod diri sa atong programa at least unti-unti itinataas natin yung antas ng ating discussion para mas matuto naman tayo. Hindi yung nakatutok lang tayo lagi sa Facebook, pinakikinggan, binabasa yung gusto lang nating mabasa. Kaya yung algorithm natin tuloy, kauri din natin. Minsan di na natin napapansin yung ibang panig kung tama ba o mali yung kanilang mga argumento. Ngayon po, makakasama natin, makauban nato, may gala, si Dr. Gary Ador Junicio. Ilan na sikat na po ito nationally, ang dami na nag-i-interview. Kami naman po, at least napagbigyan ng isang Dean Gary Ador Junicio. Siya po ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benil. Dean Gary, good morning! Hi, good morning, Luel. Hindi naman tayo sikat. Alam mo, matagal na tayo magkakilala at magkaibigan. So, anytime, basta pwede tayo ay kahit saang panig, pagbibigyan natin no? Para makapag-usap naman at makapagkwentuhan sa mga nangyayari sa ating bansa. Yun na nga, maganda yung mga kuro-kuro po ninyo. At least tumataas yung antas ng usapan 'Di ba? Hindi katulad na puro artista lang ang pinapansin. At least ngayon, ayusin natin yung level of discussion. Sir, una kong tanong, as of yesterday, 2 araw nang walang sesyon ang Senado. Ano na mangyayari? Ano nangyayari dito ngayon, Din? Well, inaabangan din natin kasi siyempre tandaan natin yung siniday ng Senado ay officially magtatapos yan on June 5. Mhm. Pero sa kanilang calendar, I think this will be their last session day. No? Pero ibig sabihin, pag session day naman, hindi yung porkit tapos ang session day ay hindi na pwedeng mag-function yung mga committee. Kaya may mga pwede magpatawag ng mga committee hearings, pwede magpatawag ng pang mga business. Pero siyempre, ang pinaka-importante kasi o pinakamataas na decision making ng Senado ay yung plenaryo o yung plenary. Mhm. So once na nag-adjourn ang plenary, so wala tayong mga batas na aasahan na pwede pang ipasa or mga resolution na pwede nilang ipasa. So for the last 2 days, sabi mo nga, medyo wala, hindi pa ipapatawag no, ng session no, si Senate President Alan Peter Queta. No? Kaya lahat tayo ay nag-aantay kung ano mangyayari today at sa mga dating pang mga araw. Sir, bilang matagal na sa sa field na ito, anong pakiramdam? Kumbaga, ngayon lang natin naibaba ng ganito yung antas ng ating Senado. Sir, mukhang nabaliktad Sabi nga nila, yung lower house na yata ang kahit papaano naiangat yung antas, nakabangon-bangon sila kahit papaano mula do sa issue ng flood control. Ito ngayong Senado ang mukhang hindi maganda ang mga ginagawa. Well, tama ka dyan, Lowell, no? Kasi tandaan natin yung calendar session naman ng Senado at ng House of Representatives ay parehas. Kasi tandaan natin, pag sinabi natin Philippine Congress, hindi lang yan Senado, hindi lang yan House of Representatives, di ba? Yan ay yung lower at yung ating upper house. No? Kasi nga, yung sistema natin sa Pilipinas ay similar dun sa sistema natin sa Amerika. Kaya may mga ganyang obserbasyon dahil yung report, for example, nga ng House, no? Yung mga priority bills ng House of Representatives ay nuwang na ipasa na nila, no? Halimbawa nga yung access yung pag-improve ng universal access dun sa tertiary education, yung anti what you call this, no? Yung pag-hold sa'yo pag meron kang mga deposit sa hospital, may mga kulang ka pa at marami pang iba. So maraming mga magagandang priority bills ang naipasa ang House of Representatives ngayon. Kaya lang siyempre, tandaan natin hindi ito mag-take effect kung walang counterpart measures no sa Senate. So kaya may mga ganyang obserbasyon dahil tagang tinapos ng House of Representatives, no? Hindi lang sila nakafocus sa impeachment. At makita natin ang records para dito, no? Unlike itong sa Senate ngayon, may mga pending bills nga, even yung pag-naturalize nga ng mga 2 athletes natin at yung pag-promote ng 3 generals ata, if not mistaken, no? Hindi rin ata may tutuloy ngayon. So, not unless mag-session this afternoon. So, yan yung mga nagiging obserbasyon ng ating mga mamamayan. At ako rin, bilang alam mo, nagtuturo ako ng parliamentary procedures tsaka ng leadership, no? Kasama diyan yung aming yung governance and leadership program namin.
ang sinasabi namin lagi, hindi mo pwedeng i-abandon yung iyong responsibilidad, lalo na sa presiding officer. Kasi nga, pero ang responsibilidad, no? At ikaw ay niluklok ng mayorya. Ikaw ay presidente hindi lang ng mayorya kundi ng minority o di nakabuang institution. So importante na gampanan niya ang kanyang tungkulin, no, ni Senator Alan Peter Cayetano, yung pagiging isang Senate President, dahil it's really one of the responsibilities ng presiding officer to preside and work closely with all the members. No, maliwanag yan, no? Hindi lang for majority, kundi all the members of the institutions, either Senate or the House of Representatives. Din tama, kung titingnan natin sa isang neutral na aspeto. Mali yung ginagawa ngayon ng majority. May nagsasabi mali rin daw yung walkout ng minority, but that is a parliamentary strategy nila yun, no? Pero itong nangyari kahapon, itong paghahamon, ginagawang spokesperson itong si Senator Erwin Tulfo na Rapi Tulfo na kung matapang ka mukhang hindi ito nakakatulong din ha, 'di ba? I agree. Kahit tama ka naman John, no? Hindi rin yung nakakatulong kasi para naman silang naging ano, no? Parang naging wrestling Suntukan, match na. naghahamon na suntukan. Parang yung wrestling match, di ba? Yung ano, no? Pero syempre, ang paliwanag nila diyan parang they are lighting up their day. Pero sa totoo lang, di rin naman nagiging maganda, no? Na may mga ganyan tayong mga unnecessary kasi they should act as a statesman, di ba? As a parliamentarian. Importante na gumamit din tayo ng mga parlance o mga lengguwahe na merong respeto at dignidad sa bawat isa, no? I think it's very unfortunate yan. Ako, I agree with you, no? Think ko that's really, ano no? Baka hindi naman dapat tawagin pa na gano'n, na maghamon. Pero siguro, it's about time for them to sit down, pag-usapan, no? At may imbitasyon ngayon. Sana magkaharap-harap na sila ngayong afternoon bago mag-alas 3 at yung panawagan na magbukas na. Ano, no? May mga nakabilbing kasi. No? At for the meantime, may isang tabi na muna yan. Yung mga alitan. Kasi taong bayan ang napiperwisyo dito, Lowell, no? Sir, deja vu daw ito dahil nangyari na daw ito dati under the speakership din of Alan Peter Cayetano noon sa House. Now, sa tingin mo sir, ano ba to? Hindi na may mga nagsasabi kasi na baka hindi na mag-session talaga kahit mamaya dahil gusto na talagang mag-cling to power ni APC o ni Alan Peter Cayetano hanggang sa mag-break at hanggang sa magbukas yung session. Well, isa yan sa mga nakaobserbahan, no, ng ating mga veteranong lawmakers at even sa ating mga political strategies and analysts, no. Tayo naman ay mas ang expertise natin ay yung paggogobyerno o yung governance and public administration. Mas ang titingnan ko nga diyan, every time na nagkakaroon ng mga deadlock, nagkakaroon ng mga hindi paggalaw sa mga komite, sa plenaryo, naapektuhan yung pag-usad ng mga batas, naapektuhan ng mga pag-usad ng mga priority programs and project na naka-atas, no, sa ating kongreso, either sa mababang kapulungan o sa mataas kapulungan. Yung tanong mo kanina na medyo deja vu nga to, kahapon meron akong napanood sa isang TV station na parang binalikan nila yung naging agreement nga before ni Lord Alan Velasco, no, Speaker Velasco, tsaka ni Speaker Cayetano. It was a gentleman's agreement pero unfortunately mukhang hindi ito ginawa kaya ang nangyari pa nga ay pinadlock, no. So sana patunayan naman ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi naman siya ganoon. At ang kanyang purpose talaga, isa siyang statesman at yun naman ang inaasahan pa rin sa kanya. So, magpatawag na sana siya ng session and once and for all, instead na mag-Facebook Live siya, magandang harapin niya yung kanyang mga kasama sa Senado, either sa minority at majority, para pag-usapan ito. Kasi hindi naman recorded, wala namang bilang yung kanyang Facebook Live sa Senate session, di ba? Hindi naman yung kinukonsidered as formal, no? Kahit magpatawag, kahit everyday siyang magkaroon ng Facebook Live, pero kung hindi naman ito formal na nagagawa or ginaganap sa loob ng Senado at andun yung kanyang mga kasama, nagiging ano siya, no, nagiging sabi nga nagiging vlogger ka na, nawawala yung pagiging Senate presidency mo. So sana pakiusap din natin sa kanya na gampanan niya yung kanyang tungkulin, no, bilang Senate President. Din baka practice na to doon sa plano nilang pag-change ng rules na online. Baka nagpa-practice na siya. Yun pa nga eh. Kasi tandaan natin, no,
may mga ang dami pa kasing mga pending na Lowell, eh. Hindi pa buo yung mga committee. In fact, Mm. hindi ko alam kung napapansin natin 'no, bakit si Senator Joel Villanueva is still in the acting capacity, Mm. 'di ba? Ba't kaya ayaw gawin siyang majority? Kung majority, hindi ba siya wala ba siyang tiwala kay Senator Joel Villanueva, eh, matagal na namang veteranong senador 'yan and for the longest time ay naging majority floor leader din 'yan ni Senator Mig Zubiri. So bakit acting capacity lang? Maski kung ako si Senator Joel Villanueva tatanungin ko sarili ko 'yun, eh, oh. Parang hindi yata pinagtitiwalaan ng aking Senate President 'no. Hindi, may But more jinx than kasi that, yon din. May jinx yon. 'Di ba sinabi na noon pa, pagka majority leader daw si Joel Villanueva, natatanggal talaga yung Senate President. It happened ah, with Migs, it happened with Chis oo. Escudero. Oo, oo. Mukhang may jinx nga 'no. Anyway, pero wala bang puwedeng mag-majority leader sa kanyang mga kasamahan Mhm. dun sa 11 pa din kasi 11 pa din sila, eh. Pero more than that 'no, ang problema pa nga natin ngayon kasi 'di ba kung meron kang acting majority floor leader na ang trabaho niya ay siyang magtalaga ng Committee on Rules or i-file sa Committee on Rules kung may kailangang amyendahan. At at the same time, tandaan natin 'di ba, lahat ng committee sa Senado ay merong counterpart lagi ang minority at majority. Mhm. Halimbawa sa Blue Ribbon Committee, Mhm. tomorrow ay merong, hearing sa Blue Ribbon Committee. In fact, tama 'yan, ako wala akong problema na magkaroon uli ng hearing sa Blue Ribbon Committee kung meron pa tayong gustong marinig. Pero ang issue dito ay napag-usapan na ba ang komposisyon ng majority at minority membership sa Blue Ribbon Committee? Mhm. Yan yung mga gusto ko nating sabihin. So, I don't see any problem kung magpatawag ng Blue Ribbon Committee. In fact, kahit araw-araw yan dahil kung hindi pa tayo masaya dun sa resulta halimbawa ng investigasyon ng unang Blue Ribbon Committee, wala naman sigurong problema na ipagpatuloy yan. Pero on the other hand, may mga process check tayong dapat tingnan. Ano nga yan? Ang una kong sinasabi to Lowell, yung composition. Kasi baka dapat for the longest time, kahit sino naging Senate President, si Chis Escudero, si Juan Ponce Andile, even si Mig Subiri, laging nakikipag-usap ang majority sa minority kasi it is in the rules, in the Senate rules, na dapat merong contingent ang bilang ng minority at ang bilang ng majority sa isang committee. Either, of course, syempre, lagi lamang dyan ang majority, pero pinag-uusapan nyo kasi they have to submit the names. Who will be the members coming from the minority, who will be member of this committee, and so on and so forth. Kahit anong committee yan. Pero mukhang hindi pa nangyayari kasi nga yung basic na pag-uusap ng minority at majority, mukhang hindi pa yung nagagawa. Pang ilang weeks na ba ni Senator Alan? Almost 3 weeks na, no? Mhm. Ito yung mga inaantay din natin. No? Sana, patawag pa sila man ng majority, patawag nila yung minority para, sino bang representative nyo? Kasi, ang mangyayari dyan, kapag nagpatawag ng Blue Ribbon Committee bukas, for example, may patawag, tapos majority lang yon, iba ang magiging interpretasyon ng mga tao doon. Di ba? Una, sa loob ng rules ng Senado, mayroon kang violation. Pangalawa, parang nangyayari, meron bang political agenda halimbawa ang majority. O hindi Pero kaya again, o hindi kaya yeah, nagdadalawang isip din yung mga pinaplano nilang gawing chairman na ang nipis lang kasi. Baka mamaya bukas makalawa, magbabago na naman ng chairmanship. Pag yan ang nagbago ng Senate demokrasya. President. Whether we like it or not, Noel, ito ang demokrasya. Kaya nga, sabi natin sa parliamentary procedure, majority rules, but minority must be protected. Mhm. Mhm. Tandaan natin yan, ha? Mhm. Hindi dapat nagdidikta ang majority. Of course, at the end of the day, dapat yan, sino ang mayor, yun ang masusunod. Pero importante na nag-oobserbahan natin ang proseso, ang mga batas, and at the same time, nabibigyan din ng pagkakataon yung bawat isa na maging bahagi ng mga talakayan at diskusyon. Lalo Mhm. na kung sila ay mga halal ng ating sambayan ng Pilipino. Sir, pag nag-break na ang Senado, sinide, pwede pa rin magpatuloy yung Blue Ribbon Committee hearings? Oo, pwede naman yon yung mga committee hearings, hindi naman yon. Ang hindi lang pwede nga yung plenary. So parang nangyayari doon, mag-iimbestiga ka, pero siyempre, ang trabaho ng committee is really to come up with a report. Di ba? Mm. Report lang naman ang gagawin yan. Pero kung i-ratify ba ito ng plenaryo, yun ang pag-uusapan. Parang yan yung nakaraang Blue Ribbon Committee hearing halimbawa ni Senator Panfilo Lacson, di ba? Nagkulang ito ng bilang kaya hindi ito umabot doon sa plenary at hindi ito pinagbotohan. Kasi nga, 7 lang ang pumirma, no? Eh, kailangan ng siyam ata. So, I think that's also the purpose, no? Kaya
ano 'to, hindi naman nahihinto, kasi may mga ibang mga trabaho, halimbawa ang Senado na kailangan pa rin nilang gawin 'no, including yung, constituency, services and consultation. So, Pero tuloy-tuloy yung 'yan. pag-create ng subcommittee ng Blue Ribbon, pwede ba na chairman lang ang gagawa nun o kailangan baguhin ng rules at idaan sa plenaryo pa rin yun? In general principle kasi, every committee or subcommittees that will be created, they should be under the plenary. Hindi pwede yon. Sa general rule 'yan, sa parliamentary procedure, hindi puwedeng mag-create ng isang committee at ng isang panibagong committee ng walang, basbas or pag-approve ng plenaryo o sa ibang term diyan ay General Assembly. Halimbawa, kunyari member tayo ng isang church group o magke-create tayo ng, music ministry tapos meron tayong song ministry. Yeah. Under music ministry, ay hindi pa Mm. puwede 'yun kasi sabi ni Henry Martin Robert, yung nag-develop ng parliamentary rules, all major decisions or all major committees must be approved by the general membership, and for this matter, it should be the plenary. So, 'yan po yung, principle no'n 'no. So unless na Ah, pag-usapan yan, hindi pwedeng matuloy yung gusto nilang mangyari na maglagay ng subcommittee that will be led by Senator Marcoleta. Hindi pwedeng si oo, chairman oo. lang magsabi na gawa ako ng subcommittee, ikaw mag-head. Oo, not unless merong pag-approve nga ang, plenaryo tungkol dito sa subcommittee ito, papayagan 'yan 'no. Pero kung walang pag-uusap, kasi ang problema pa nga natin, hindi pa nade-define ang membership ng lahat ng committees, yun 'no, like, una, kung if you will observe 'no, hindi pa tapos yung appointment ng marami pang mga committees, Mm. tama? Mm. Nag-appoint pa lang ng mga major committees, pero yung other committees wala pa. Halimbawa, sino bang committee natin ngayon sa, tourism, Mm. sa economics, wala pa akong nakikita, sa women, wala pa rin akong nakikita, Mm. saan pa ba? And other committees 'no, na importante rin sa Senado. So yun yung mga inaantay pa natin. At every time na magke-create ng mga committee, ang second step diyan ay you will ask the minority leader who will be the composition or the representative of the minority from those committees na naitalaga na. Mhm, mhm. So ang mangyayari kung hindi makapaglagay ng mga chairman diyan, masasayang lang itong break na kung pwede sana mag-committee hearing during the breaks. Kung walang committee chair at walang members, masasayang itong panahon na naka-break sila imbis nakapag-hearing sana. Hindi lang yung mga committees na walang chair 'no, kundi yung mga meron kasing mga may mga for second reading or, may Mm. mga committee na for committee report. Ibig sabihin tapos na yung mga investigasyon, tapos na yung mga hearings, gagawa na ng mga committee report, and this committee report will be submitted now to the plenary para pagbotohan, para dumaan sa first reading, second reading, et cetera. So, even yung previews, para magba-back to zero ka, baka may mga gano'ng insidente 'no. Although may mga na-identify ata na mga major committee reports na kailangan ng isalang na lang for the third reading. Ayan nga yung anti-hospital detention bill, no? Medyo yan pa yung mga hinahabol pa ngayon, and the rest nakulang pa. Kaya masasayang talaga. Din ang Senate President kadalasan is the tiebreaker, 'di ba? Pagka sa mga botohan. Pero ngayon ang nangyari dahil 10-11 na ang lumalabas, 'di ba? 11 ang minority, 10 ang majority. Alisin mo si Alan Cayetano. Meaning, ang Senate President ngayon is tie maker. 'Di ba? Siya tuloy ang magagawa ng tie imbes na siya magbe-break ng tie pag may mga Kaya, pagbobotohan. well, hindi lang tiebreaker ang nangyayari ngayon, lumalabas ngayon sa Senate President, para magiging siyang lame duck Yeah. pag nangyaring ganito, no? Kasi nga Mm. 11-11 kayo dahil wala Mm. naman si Senator Bato, nawawala pa siya. Mhm. Hindi siya makasipot sa Senado. Mm. Si Senator Jinggoy, siyempre, kailangan niya magpaalam sa hukuman kung papayagan siya. Pero I doubt kung papayagan siya kasi marami na mga ganong instances na hindi pinapayagan ang isang detenado, no? Mm. Na humarap sa or gawin yung kanyang duty, no, bilang isang senador o kongresista. So, yun ang ano doon, no, isang katotohanan doon, lame duck. Kaya nga, either may lumipat sa minority to majority or may lumipat sa majority para sa minority para at least yung 13 number ng new minority or ng 13 number ng new majority
or the existing majority ay makamit para umusad tayo. Kundi, deadlock tayo ngayon. Yun ang mahirap dyan at aabangan natin sa mga susunod na mga araw. How will this Ah, affect the impeachment din? ah, Siyempre, dahil nga hindi natin alam kung merong kung ano ang magiging composition ng Senado ngayon, kung yung impeachment court ba ay magpapalit ng presiding officer. So, depende kung uusad kaagad. Kasi nagsabit na yung grupo nila VP Sara, no, ng sagot ata nung kahapon, no? Parang they are asking to dismiss yung impeachment complaint, no? So, maapektuhan ito dahil siyempre, kung sino bang magiging presiding officer na? Kasi July ang target nila eh. Kung magkakaroon ng leadership change. Kung wala naman, edi tuloy-tuloy ang leadership. Kung walang changes sa leadership ngayong araw na ito, di tuloy-tuloy lang yan sa by July, magbubukas sila ng impeachment, ano. Pero siyempre, iba naman ang bilang eh. I'm sure, hindi ko nakikita na lahat ng mga nasa minority ngayon ay pro-impeachment or in the same manner na lahat ng nasa majority ngayon ay anti-impeachment. So, tingnan natin. Antayin natin. Kaya nga ako, ang panawagan ko pa rin sa impeachment is a political education process. Huwag muna tayong humusga. Okay? Huwag natin husgahan kagad. Mhm. No? Let the process begin at from there, saka pa lang tayo humusga. Kasi ang hirap mag-speculate. Kami, lalo na sa academia, sinasabi namin lagi, dapat tayo ay evidence-based. Dapat marinig natin, hindi lang mga kwento, kundi mga ebidensya. So, we have to respect that VP Sara at this point ay hindi pa siya guilty. Mhm. No? In the same manner na yung ating mga senador, ang ating pananaw sa kanila, sila ay magiging impartial judges. No? Mhm. And we look forward na dapat na sana ay mangyari yon. Pero yung mga kaso doon sa mga senador na sangkot sa iba't ibang kontrobersya kasama na ICC with the personal ni Senator Bongo, para itong itak na nasa kanilang leeg din, tingin mo din gagamitin ito? Lahat naman ay posibleng mangyari. No? Lahat naman ay merong leverage na pwedeng gamitin ang magkabilang part. Kasi pwede rin gamitin halimbawa ng mga sabihin natin dun sa mga naniniwala kay VP Sara na gamitin itong pagkakataong to para sabihin na, 2 taon na lang kayo. 2 taon na paghahantay, kami naman yan. So, hindi na malayo ang 2 taon sa atin. No? Parang, imagine mo nga ngayon, Lowell, no? Last time na nagkita tayo, kailan ba? Few months, parang Yeah. parang 2 weeks ago lang tayo. Na? Oo nga. Pero, di ba, ang bilis ng panahon eh. So, Mm. I mean, ang daming mga posibleng mangyayari. So, these are the things that we need to observe. Din with what is happening with the Senate, pag ang mga estudyante mo magtatanong, Sir, have we voted the wrong people kaya nagkakaganito tayo? May isang school of thought ang sinasabi ay maraming tayong mga naboto na hindi natin na pag-aralan maigi yung mga kakayahan at capacity, no? Dahil tayo ay naniwala sa kanilang mga popularidad. Kaya ngayon, nakukumpara yung Senado noon at nung ngayon, no? At noon dahil tandaan natin yung panahon nga nila Claro M. Recto, nila Lorenzo Tañada, nila ah, nila yung matandang joke nila Pepe Jokno, Raul Maglapus, no? Sila Arturo Tolentino, hindi naman magkakaparehas ang mga ideolohiya ng mga yan. Pero Mm. you will notice yung kanilang mga kondukta, yung kanilang mga argumento, sila Blas Ople, di ba? Mga pro Marcos yan. Mm. Pero if they argue sa floor, makikita mo merong wisdom, makikita mo na merong logic, makikita mo na merong interest para sa kaalaman ng mamamayan. No? Parang kasarap pakinggan yung mga debate noon kasi you will learn something one or two. Mm. Ngayon parang ang mga ordinary mamamayan, ang mga nagko-correct sa mga senador. Yeah. So it's the other way around. So medyo nakakalungkot din talaga, no? Lalo na ngayon sa age nga ng social media na mabilis magkaroon tayo ng mga reaksyon. Halimbawa, ngayong ating mga pag-uusap, I'm sure yung mga nakikinig sa atin ay Mm. may iba't iba ng mga opinion dito and we respect them. So at kung may mga mali, halimbawa sa sinabi ko, pwede kagad na i-fact check, di ba? Mm. Pwedeng i-chingnan. So kaya dapat mas maging careful tayo, mas maging logical tayo, mas maging rational tayo para at least makita na yung ating Senado ay nagtataguy talaga ng mga interest ng mga mamayan regardless of their political affiliation. Mm. Because Senate members are expected to rise above their personal and political interests because they are what? They are the representative of the Filipino people elected nationwide.
yung mga kongresista medyo maintindihan ko pa yung kanilang parochialism kasi nga, di ba? Local. Importante yung kanilang distrito dahil yun doon nanggaling yung kanilang mga boto at pinagpanalo sa kanila. Kaya whether you like it or not, talagang babantayan nila yung interest ng mga yon. Pero yung mga senador, hindi naman ganoon dapat eh. Mhm. So, Din yun pagdating sana ng yung objective. pagdating ng 2028, dapat maalala ito ng isang botante, itong nangyari ngayon. Anong leksyon dapat ang tandaan niya sa pagpili niya sa 2028? Well, una, hindi rin naman nangangahulugan na kapag ikaw ay graduate, abogado, may doctorate degree, ay magaling ka na rin kagad. Kung mabuti ang iyong interest. I have also to say that. Hindi rin porket artista ka ay hindi rin tama ang iyong interest. Mhm. So, I think, or kung ikaw ay basketballista, kung ikaw ay singer, no, ay hindi rin kagad ganon. Pero, on the other hand, ang sinasabi natin dito, kapag ikaw ay tumakbo at ikaw ay nanalo in particular dahil sa iyong popularidad, dahil sa iyong kasikatan, meron kang pananagutan sa taong bayan na maging mahusay na pinuno. Pero kung tingin mo from the very beginning ay ikaw lang ay pinatakbo or napilitan dahil sa political patronage o dahil sa kasikatan or for personal interest, dapat mapanuri yun ng taong bayan natin kasi they have to represent yung interest ng mamamayan, hindi ng iilang mga tao o nung kung sino man, no? Kundi ng taong bayan. Yun siguro yung importante dito na matandaan natin. I think it's about time that we really have to make sure that we are doing what is best for the Filipino people by choosing candidates na alam natin ay maglilingkod sa atin. Paano mangyayari yan? Siguro dagdagan ko lang. Nung una, siyempre, parang sa mga relasyon, di ba, may mga red flags. Mhm. Kapag nakita mo may mga red flags yung mga kandidato, isa-isahin natin. Mhm. Ang kandidato ba natin ay nagsishare ng mga maling impormasyon? Mhm. Ang kandidato ba nito ay merong kaso in the past? At naging paulit-ulit yung kanyang mga kaso? Ang kandidatong bang ito ay napatunayan, halimbawa, na naging partisan or naging isang ang tinataguyod lang ay mga personal na mga interest ng mga mamayan. So, yan yung mga sinasabi natin. And that is beyond your educational background, that is beyond your professional capacity. So, yan yung mga dapat matutunan ng ating mga mamayan. Pero hindi yan madali dahil marami sa mga botante talaga natin ay hindi naman kaagad nabibigyan ng pagkakataon na masuri itong ating mga kandidato. Kaya siguro malaki ang role halimbawa ng media, ng social media, yung ginagawa mo ngayon, Lowell, na nagpapaliwanag ka sa mga tao objectively, discussing the both side. Importante yung gantong mga pagkakataon para maintindihan ng mga tao yung sino ba ang nararapat sa 2028. Ang gaganda ng mga binanggit mo, dakilang pangalan sa Senado. Yung mga pinagdedebatihan. Ngayon, yung I have the floor lang, ang tagal pag-usapan din, no? Okay. Ubos oras, no? Anyway, maraming salamat, Dean Gary at Sige, Lord maraming Junicio. salamat din, Lowell. See you sa susunod na mga araw. Yes, Salamat. yes. Salamat. Mga may gala si Dean Dr. Gary Ador Junicio, ang Dean sa School of Diplomacy and Governance sa De La Salle College of St. Benil. Standby, balik na pag umas pipila kumapainom daw.